Nagbabala si John Vic Remulla tungkol sa destabilization effort sa 3-day rally ng INC. So much so na maraming naggaganyan dyan, oops, hindi kami kasama dyan, kagaya ng CBCP at ng Caritas Philippines na nag-deny ng any involvement dyan sa parali na yan. Sa akin, ang dami namang nababaliw dyan, natatakot dyan sa peace rally ng INC. Na maski yung mga membro ng INC, nagsasabi sila that hindi po yan destabilization, peace rally lang po talaga ang hangad namin. Sa pamunuan ng INC, sana hindi nyo biguin ang mga followers nyo na sinabi nyong peace rally lang talaga ito. Sana hindi kayo magamit ng mga tao na gusto ng hangal sa kapangyarihan na maupo dyan si Sara Duterte. Hindi natin matatanggal yung frustration ng karamihan na bakit kasi wala pang nakakasuhan. Antay kayo, saglit lang, baka mga madamay pa yung mga ninyo, diba? Tapos sasabihin nyo naman, pinopolitika kami. Yes, responsibilidad nating paalalahanan ng gobyerno na ang duty nila ay sa atin, hindi sa kapwa nilang politiko. Yes, karapatan natin maglabas ng saloobin, karapatan nating maglabas ng hinanakit na parang bakit parang walang nangyayari. It seems like you don't care about the corruption that's going on. Hindi tinatanggal sa atin ang karapatan na yan. Pero bago sumama sa kahit anong rally, tingnan natin yung nasa likod nito. We have to look at the bigger picture. Sino ang umaangkla sa likod ng INC? Sino ang excited na may maparesign na dyan? 'Di ba? Ingat kayo na baka yung pagpunta nyo dyan ay gamitin kayo at magamit kayo sa balak nilang pangpagulo. Nagtatago sa ngalan daw ng accountability and transparency. Pero totoo kaya yan? Sana makapag-isip muna kayo bago kayo sumunod, bago kayo makinig sa mga nag-uutos sa inyo. Sana tingnan nyo kung ano talaga ang ending nito. Yung tinitingnan nilang papalit dyan kay Bongbong Marcos, constitutionally, it's just really Sara Duterte. Is she going to be better? Is she really championing accountability and transparency? Ayaw ba talaga niya ng korupsyon? Wala ba talaga siyang kinalaman sa kahit ano dyan? May kakayahan ba siya na linisin ang ating gobyerno sa sistematikong korupsyon na meron tayo? Sa mga ka-DDS vloggers na nag-iingay dyan, sana naman ilatag nyo sa anong pamamaraan kakayanin ni Sara Duterte lahat ng ito. Sa mga nangyayari nga, 'di ba, sa lahat ng kalamidad, halos absent siya except yung sa Cebu na panay photo op. I-explain niyo rin sa taong bayan kung ano ang plano niya, kakayahan niya. Paano niya paakitin ang ekonomiya ng Pilipinas? At sana hindi lang sa salita, madaling maglapag ng salita. 3 to 6 months, remember? Tuwan-tuwa kayo nung sinabi niya, isang araw lang, wala ng corruption kung ako ang presidente. Paano? Paano? Again, sa lahat ng ito, tanungin niyo, paano? So sa akin yun lang, we can call for accountability and transparency. We can nag this government to be transparent to us at may panagutin dyan. Pero sana hindi mag-over na destabilization plot. Kasi baka hindi nyo alam, mas magulo ang ikakaharap natin pagka nag-destabilize sila ng government. Lahat ng kaguluhan na to, lahat ng sinasabi na bumagsak ang ekonomiya at lahat, do you think sa pagpapatanggal kay Bongbong Marcos, masasolve agad lahat ng ito? Or madadala tayo sa punto na, teka lang, ano ba yung hilingin natin? Asa na tayo ngayon? Anong gagawin natin? At huwag natin kakalimutan sa lahat ng ito, meron ding pro-China stance ang Duterte. Isipin natin, ang sabi nga nila, meron daw 10 million t-shirts na ipamimigay. 10 million sa 100 pesos na lang per shirt, ilan yun? Alexa, 100 times 10 million. 100 times 10 million is 1 billion. See, sa t-shirts pa lang, may 1 billion na. Who's funding that?